original, nagpasimula sa isa lang. Alam niyo kung sino isa? Amang Abraham. Nung lumitaw yung mga propeta nangawala, nagpasimula ulit sa isa. Alam niyo ulit kung sino yung isa? Ang Panginoon. Kaya nga tayo, swerte natin, no? Isa, dalawa, tatlo, may 10 tayo eh. Hindi ko na nga nabilang. Kaya mas madali tayong dadami. Kung yung kilos natin, kilos espiritu na. Kaso kaninang reklamo naman ni Santo Niño, kailangan alam natin yung mga revelation sa bawat panahon o sa bawat araw. Alam nyo kung bakit uli? Ganun kahalaga sa kanila nung panahon nila yung revelasyon. Mabuti nga ngayon sa atin, marami ng espiritu bumababa eh. Nung panahon nila, tanging ang Panginoon lang ang nagbibigay mensahe na galing sa Ama. Ang nagbibigay mensahe na galing kay San Miguel. Nung mawalang Panginoon, dalawa na lang. Si Apostol Pablo sa pamamagitan ng tinatawag na bulong. At saka si Juan Evangelista. Pero nyo si Juan Evangelista, kinulong sa Patmos. Para bang ang dating parang, kung sa panahon natin ngayon, para bang may sayad. Kasi nagsasalita siya eh. Ayun, hindi naman kasi alam ng mga tao. Pero yung talagang minimisahe niya, akala ng mga tao, baliwala. Pero yung sinusulat nga, minimisahe niya, talagang galing sa Diyos. Di ba, dinanat din natin ngayon yan. Ano tawag sa atin ng ibang pananampalataya? May mga toyo. Kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa natin eh. Bakit nila hindi masasabing ganon? Kasi sino nga naman kasi maniwala ng ganong kabilis? Dapat tayo yung pag-asa sa panahon ngayon eh. Yung pag nakaharap natin ng tao, alam na natin kung ano ugali niya. Pagka nakita natin ng tao, alam na natin kung ano sakit ng tao. Pero nang dahil sa mas matimbang pa rin sa atin yung kilos material, patsambahan. Unang-una sa sakit, tawasin muna bago masuri yung sakit. Ngayon, pagdating naman sa tinatawag na material na sakit, tanungin muna yung tao kung ano sakit para malaman mo kung ano problema ng tao para masolusyonan. Para lang tayo din pinagkaiba sa doktor. Sabi ng pasyente sa doktor, Dok, magpa-check up po ako. Gusto ko pong malaman kung ano sakit ko. Sabi ng doktor, ano ba sakit mo? Kasi po minsan, masikip dibdib ko. Minsan po para masakit ang lalamunan ko. Sabi ng doktor, sige, umubo ka. Nung umubo ang pasyente, sabi niya, Dok, ano po sakit ko? May ubo ka. Parang wala tayo pinagkaiba. Tama? Kaya kailangan, alam natin. Pag nakita natin sa isang tao, hindi na kailangan, kung maaari nga lang, hindi na kailangan ng tawas eh. Maniwala kayo, ako pag nanggamot, minsan, ayoko naman nawas. Kaya nga kung makita niyo, wala akong langis, wala akong pantawas. Siyempre, dahil nakikisama ako sa iba, kailangan rin ng tawas. Kasi meron naman talagang tao, na pag nagpagamot, kailangan ng patotoo. Sila yung may halong kapilasupuhan. Ganon. Maniwala kayo na nanghula ako. Diyan lang sa bangkal, yung pinanghulaan ko lahat naganap. Yung nakapag-abroad, nakapag-asawa ng maaga, naghiwalay ng maaga. Ang problema naman, dahil sa nalaman na ganun, gusto naman panay-panay hula. Hindi naman ibibigay ng Diyos basta-basta yung hula. Makapanghula ba kung ako lang? Kahit na magtitigan tayo maghapon, kung hindi ibigay ng Diyos yung mayroong nakalihim sa'yo, hindi lilitaw yan. Dahil merong Diyos. Halimbawa, nanubok lang yung tao, nalong hindi ibigay. Baka hinulaan mo na makapag-abroad ka. Doon makapag-asawa ka ng taga-ibang bansa. Tapos bukas makalawa, nakapag-asawa ng tambay, yari ka pa. Ang sama ng hula mo. Sabi mo, taga-ibang bansa, ba't tambay naging asawa ko? Kaya mahirap din, di ba? Pero, sabi na Apostol San Pablo, balikan natin yung Romang sinabi niya, sa 12:2, kung magbabago tayo ng kilos, malalaman natin agad yung tama at yung masama. Malalaman agad natin yung problema ng tao at yung magiging solusyon sa tao. Kung kikilos tayo espiritual. Punta tayo sa problema, bakit gusto tayo ng Panginoon ayusin agad. Ang pinag-uusapan kasi lagi natin o ng mas maraming tao, yung salitang pananampalataya. Tama. Diyos ang nakapaloob doon. Pangalan ng Diyos.
Hindi ba kayo nagtaka na ang palaging pinag-uusapan, Diyos? Kayo tanungin ko, gaano kapangyarihan ng Diyos? Sa palagay nyo lang, gaano kalakas ang kapangyarihan niya? At ano ang pagiging Diyos niya? Yun. Mas maganda yun. Mas tumpak yung salitang walang hangganan. Kung ang pagkakilala ng bawat mananampalataya na ang Diyos ay ang kapangyarihan niya walang hangganan, bakit sa dami-dami ng lumitaw na pananampalataya ngayon sa panahon natin, bakit walang tulungan Diyos? Alam nyo kung ano hiwaga dyan? Ganito, tama yon. Ganito kasimple. Pag-usapan natin ng salitang pananampalataya sa Diyos. Ito walang halong pilosopo ha. Kaya sana walang masaktan kung may mga reliyon naman kayo dyan. Pag-usapan natin ng salitang pananampalataya sa Diyos. Diyos uli ha, ulit-ulitin ko para madali nyo makuha. Pag sinabing pananampalataya sa Diyos, kinakailangan yung sinasampalatayanan mo, makakausap mo o hindi. Aba, sagot kayo. Baka sabihin ng pastor, o gagayahin ko yung version ng pastor, mahirap makipag-usap sa mga damit. Makakausap mo ba yung Diyos na sinasampalatayanan mo? Hindi. Okay na, kailangan mo bang makausap? Makakausap. Nakausap. Okay. Punta tayo sa mga ninuno natin. Nung magtayo ng pananampalataya ang Amang Abraham bilang isang pangunahing espiritista, sino kausap niya? Tama yun, yung Diyos ang kausap niya. Nung magtayo si Moises ng pananampalataya, nung mahangon niya yung mga tao na ninuno natin sa lupain ng Ehipto, sino kausap niya? Ang Diyos. Tama yun, ang Diyos. Nung lumitaw si Propeta Jeremias at tinutusan siya na ayusin yung mga pananampalataya o yung mga kaharian nung panahon niya, sino kausap niya? Ang Diyos pa rin. Nung lumitaw si Ezekiel para dun sa mga matitigas ang ulo na ayaw magbago, sino kausap niya? Ang Diyos pa rin. Nung lumitaw si Propeta Amos, sino kausap niya? Ang Diyos pa rin. Nung lumitaw ang Panginoon Kristo, sino kausap niya? Ang Diyos. Nung lumitaw ang Katoliko Romano, sino kausap niya? Ang Rebuto. Nung lumitaw ang Iglesia ni Cristo, sino kausap niya? Pare. Kailangan alam nyo, walang kapilosopuan, huwag kayong tumawa. Pare. Kasi sabi ko nga, di ba, ulitin ko, ang pinag-uusapan natin, pananampalataya sa Diyos. Para bang ganito, punta tayo sa material. Kapag gusto mo magtrabaho, mangangamuhan ka, tama? Sino una-una mo makakausap para makapasok ka sa trabaho? Amo. Tama yun. No, kasi kapag hindi mo nakausap yung amo, wag mo sabihin may trabaho ka na dahil hindi ka kilala ng amo, hindi ka sahuran. Hanggat hindi mo nakakausap yung amo, hanggat hindi ka ng amo ipinapasok doon sa trabaho na dapat ipagpwestuhan sa'yo. Tama? Nung lumitaw ang pananampalatayang born again, sino kausap niya? Tao. Nung lumitaw yung pananampalatayang Pentecostal, sino kausap niya? Yan ang mga gusto ng Panginoon pag-aralan. Narinig nyo kanina? Wala ba kayo natandaan sa mensahe? Ang dami nga nun eh. Alam nyo, sabi niya, kung kayo lang at mananatili kayo sa pagkakaupo nyo diyan, ano kalabisan yan? Bakit na sinabi yun? Kasi hindi mo pinapangarap ang Ayun ang dahilan. Okay. Nung lumitaw yung pananampalatayang espiritista, nagpasimula sa Union Espiritista, sinong kausap ng mga taga-Union? Dr. Rizal. Kasama na dyan yung mga mabababang antas na mga espiritista ng mga banal na espiritu. Nung lumitaw ang Manong, sino una-unang kausap niya? O doon sa mga nakakaalam? Ang Diyos. Rizal. Kita nyo, dapat dapat yung chinilasin eh. Sumunod, sino nakausap niya? Ama. Ayun na naman. Santa Teresita. Santa Teresita. Kaya Pinasa pala siya. ito yung mga espiritistang Sunod. sabi nga natin may tsamba-tsamba lang. Ang sakit. Nung sumunod na sinong nakausap niya? San Miguel. Panginoon, chichinilasan kita. Panginoon na, pangatlo. Pang-apat, sinong sumunod na nakausap niya? Ayun na, sure na yun. ito. Hindi lang bisa sagot. Mali
San Miguel. Ay, baliktad pala yung sagot. Panghuli niyang kinausap nung sinabi, Ayan na, sure. akin na ang Biblia mo. Ayan na, sure ball na. Binigay niya. Ito po. Ito Akin. ay akin. Sa'yo na. Ayan ang sabi sa kanya. Tapos pangalawang tawag sa kanya, halika. Akin na ang katawan mo at sa'yo ang kaluluwa ko. Sino kausap niya? Ama. Yun. Ang Diyos na. Nakachamba din. Kasi panghuli na. Dapat hindi kasi namin panghuli eh. Mukhang nanyamba lang kayo eh. Ngayon, tayo sa panahon natin. Bilang mga tumatalagang alagad. Ulitin ko. Ngayon sa panahon natin, gusto ba talaga natin maging alagad? Kasi Chamba lang sa may sinabi rin kanina ang Banal na Espiritu. Yung pumaparito na parang napipilitan. Ibig sabihin, pumaparito parang hindi talaga niya bukal sa puso maging alagad. Sino yon? Sino yon? Nagilap ako ng product. Bakit nag-react ka agad? Kuya Pito. Aba, siguro ikaw ano? Ikaw una nag-react eh. Nag-react. Si Ate May sunod. Correct. nag-react. Hindi Hindi pala siya nag-react. Naghanap pa daw siya ng krudo. Kaya nga kami gawa ng paraan makarating eh. Ah. Nag-react ka kayo sa'yo. ba? Gumawa kayo ng paraan para makarating? Teka lang. Hindi, Makinig mali. kayo. Ulitin ko ulit Hindi na ah. kayo sa usapan dito. Ulitin ko. Ang sabi ng Sige na. ang sabi ng banal ang Panginoon kanina, yung pumaparito raw na hindi bukal sa puso. Hindi nyo kasi naintindihan eh. Mali pala tayo. Hindi yung pagparito na para bang napipilitan lang. Ang pinag-uusapan yung alagad. Ganun ba yun? Hindi kasi nakikinig. Alam ko. Lahat gustong pumunta. Bakit? Lalo na kung may mga sakit kayong mga ubo, pilag, o ano pa man sakit, kailangan talaga banal na espiritu. Pero tinutukoy doon yung pumaparito na hindi raw bukal sa puso, maging alagad. Kumbaga dapat lang. Yun ang tinutukoy kanina ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, alam nyo yung tinutukoy noon? Yung alagad. Kasi ito ang ugali ng espiritu. Kabait ng espiritu ha, pakatandaan nyo ha. Ang banal na espiritu, magagalit sa kalagitnaan yan, mamumuna, maninermon, pangkalahatan. Pero isa lang ang tinatarget niyan. Hindi niyan tuturo. Hindi ka rin tatawagin. Bakit gano'n ang espiritu? Dahil sabi ni Juan Evangelista, ganun na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Hindi naman buong tao lahat yun eh. Kung sino lang yung tumampalataya. Kaya ang banal na espiritu pag tumawag at nagalit, hindi kanyan pepersonalin. Pero patatamaan ka. Pero na lang kung talagang sabi nga ng pastor, pero na lang kung talagang makapalang mukha mo, hindi ka tamaan. Bakit gano'n ang espiritu? Ayaw ng espiritong mamahya. Dahil ang lagi sinasabi ng Panginoon, ang tao, hanggat nabubuhay sa ibabaw ng lupa, mayroong pag-asang pumili kung magiging ano siya. Parang tayo ngayon. Bagay na hindi sa'yo. Ano gusto natin? Yun. Pinakamaganda yun, maging alagad. Alam nyo kung bakit pinakamaganda maging alagad? Kasi bukod sa pagiging alagad mo, kagaya ng sinabi ni Santo Niño, baka magaya natin yung pastor. Mamamatay na lang ang tao dahil sa kapal ng papel niya sa harapan ng Diyos kapag ipinamagitan niya, mabubuhay. Pero kanya, reklamo ng Santo Niño, tayo raw. Di ba gusto natin maging mga alagad? Alalahanin natin, mayroon tayong mga anak,